Hoy! Ginagawa mo dyan? Ang kulit. Ang ganda pala dito. Makikita pa kaya natin yan? Paglaki natin? Oo naman. Paglaki ko, gusto ko maging abogado. Ha? Abogado? Mahal yun. Bihira ang makakapasa doon. Bakit naman? Bawal doon ang iyakin. Hindi naman ako iyakin eh. Eh bakit ba gusto mo maging abogado? Gusto ko ipagtanggol ang mga tao. Ikaw na bata ka! Wala ka nang ginawang tama! Pinapaaral ka namin! Pwede namang huwag saktan. Kausapin, para hindi lumayo yung loob. Eh ba't di mo lapitan? Takot ka siguro. Eh bakit ko lalapitan? Eh di nasampal din ako ni Aling Nena. Hintayin mo kuya. Paglaki ko, wala nang maaapi. Lalaki ka pa ba? Eh ikaw kuya, anong gusto mo paglaki? Ang gusto ko? Makatapos. Hoy, kain kayo rito. Nakatapos na ng kolehe si Lelo. Uy, congrats Lelong ha. Napakagaling mo talaga. Ay, maraming salamat po. Kain po kayo sa amin. Sa susunod dahil mo na rito ang nobya mo na makilala namin. Di ba, Mare? Ay, kayo talaga. Nay? Ay, Ano yun, nak? bala ko pa sana ng mga ibang bansa. It will be a big opportunity for me. Nay. Ay, Desidido ka na ba riyan? Ano ba ang plano mo, nak? nais ko po sanang manilbihan bilang domestic helper sa Saudi. Malaking opportunity po ito. Para kahit papaano ay makatulong ko sa inyo. Anak, kaya pa namin magtrabaho. Baka pwedeng huwag ka na munang pumunta ng Saudi. Dito ka na lang sa Pilipinas. Pero, alam niyo namang mababa ang sinasabi sa pagsasaka. Hindi ko lubos maisip na ang kinikita niyo ay kulang para matustusan yung mga bayarin dito sa bahay. Maski ngayon, hindi ko maisip na nagbunga ang paghihirap niyo sa pagsasaka at ako'y nakapagtapos ng pag-aaral. Tay, Kain na, nak. Anak, alam mo namang hindi kami sanay nang wala ka rito sa bahay. pero Nay, Inaalala lang naman namin ang kalagayan mo. Mag-isa ka lang doon at hindi mo kami makakasama na matagal. Nay, hindi ko nasasayangin ito. Sigurado ko naman na mabubuting tao ang makakasalubong ako roon. At isa pa, araw-araw ko naman kayong tatawagan para kumustahin ko kayo. Pero tanongin mo rin ang ilang time. Paniguradong hahanapin ka namin. Sana pumayag si Itay. Bibigyan ko na lamang siya ng sino nga po sa pag-uwi ko. Mahal naman. Tayo ang nagsasaka rito tapos tayo pang walang makain. Hindi ba at parang hindi naman patas iyon? Pasensya na natin hindi ko may bigay ang buhay na gusto mo. Hindi ko din naman ginusto na maging ganito ang ating buhay. Marangal naman tayo nagtatrabaho. Ngunit sadyang hindi lang patas ang turing nila sa ating mga magsasaka. Nakakasawa na. Kailan ba magbabago ang gantong sistema? Ano nangyayari? Ate Luisa, hanggang kailan pa ba tayo magtitiis sa gantong sitwasyon? Hindi ba tayo kikilos? At Luisa, napanood mo na ba ang balita sa TV? Ang tataas ng presyo ng bilihin. Hay naku! Eh, ang sweldo kaya natin, kailan tataas? Bumoses na tayo. Kinabukasan, pwede tayong lumapit sa gobyerno. Sumasang-ayon ako. Bukas na bukas ay simulan na natin kumilos. Para kahit papano ay umusad itong sitwasyon natin. Tama. Magandang umaga po. Maaari ko po makausap si Mayor Villamor? Hindi po kayo. May appointment po ba kayo? Wala po. Ano po bang tawag ko kay Mayor? Gusto po sana namin siya makausap upang sa gayon ay aabot namin sa kanya ang hindi patas na magbibigay ng sweldo para sa aming mga magsasaka. Ganun po ba? Tatawagin ko po muna si Mayor para magkausap din po kayo tungkol dyan.
Mayor, may naghahanap po sa inyo sa baba. Gusto raw po kayong makausap tungkol sa sweldong kanilang natatanggap. Papapuntahin ko po ba rito? Sige, bakit mo siya dito? Sige po, umakyat na raw po kayo sa office ni Mayor. Magandang umaga po, Mayor. Gusto ko naman po kayong makausap patungkol sa sweldo na nagtatanggap ng bawal magsasaka rito sa ating bayan. Humihingi po ako ng tulong na kami inyong ilapit sa gobyerno at sa gayon ay magkaroon ng pantay na sahod ng bawat magsasaka. Hindi ito magiging madali, ngunit maaasahan ninyong gagawin ko lahat ng aking mga kaya upang matugunan ang inyong mga problema. Maraming salamat sa pagsabi nito sa akin. Maraming salamat din po, Mayor. Aasahan po namin ang inyong tulong. Kung gusto po, ako ay tutuloy na. Maraming salamat po ulit. Ate Luisa? Ate Luisa, nakausap mo ba talaga ang ating mayor? Ilang araw na nakakalipas, ngunit wala pa rin tayo natatanggap na balita mula sa kanya. Ilang araw na nga nakakalipas, ngunit parang walang pagbabago. Tila hindi tayo pinapansin ng gobyerno. Ano kaya pupuntahan ulit natin si Mayor? At sa pagkakataon na yon, ay tayo ng lahat. Maaari naman. Tayo na at puntahan natin ulit si Mayor para magtanong ng balita tungkol sa ating problema. Magandang araw po. Ano po kailangan ninyo? Gusto po ulit namin makausap si Mayor. Nandiyan po ba ka? Sige po, tatawagin ko po si Nila. Mayor, nandito po si Luisa. Gusto ka lang po ulit ko ng kausap. Sila? Sino sila? Kasama niya po ang iba pang magsasaka. Nandito raw po sila upang manghingi ng tulong at balita para sa inyo. Papapasukin ko po ba sila? Ako na ang lalabas at kakausapin ko sila. Mga minamahal kong magsasaka, alam ko na kayo ay humihingi ng patas at tamang sweldo mula sa gobyerno kung kaya't kayo ay naparito sa akin. Ngunit sa masamang balita ay hindi tayo pinapakinggan ng gobyerno. Kaya't ang aking solusyon upang mapakinggan ang voice ay inuutusan at mapapayag ako na magrally kayo sa gobyerno. Ito na lamang ang natitirang gawain para tayo ay mapakinggan. Sigurado ba kayo? Ito na lang ba talaga ang parang pumapansin tayo ng gobyerno? Hindi kaya mas malaking problema kakakanapin natin sa bulan na rin. Ito ka ba? Kailan ka ba tayo dito kapag may matay na sa lupa? Silip ko rin ang pamilya mo. Oo, tama si Clarita. Simulan natin kumilos at bumoses para sa kalapatan natin. Sasama ba kayo mga kapwa ko magsasaka? Luisa, ikaw na rin ang nagsabi na ipaglaban natin ang karapatan natin. Ngayon ka pa ba magpapauli? Ikaw ang tinuturing naming pangulo sa darating na rally. Kaya marapat lamang ng ikay sumama. Pupunta ka ba? Kasama ka ba? Bilang kayo ay kapwa ako magsasaka. Pasuportahan ko kayo sa kung ano man ang magagawa ko. Sama ako. Oh, Nay. Saan po kayo galing? Mukhang problemado po kayo ah. Ay, ito anak. Galing naman kami kina Clarita at pulong-pulong namin. Naku, alam mo naman sila. Hindi sila nakapayag na wala ako pagdating sa mga chismis. Ay talaga, Nay. Kumain na po ba kayo? Hindi ba po kasi kami nakakain na eh. Hindi pa rin. Pero sasabihin ako sa'yo na tiyak na ikakatawa ko. Ano po yun? Anak, pinapayagan na kita mag-abroad. Talaga ba, Nay? OMG! Eh, paano po si Itay? Malamang hindi pa pwede mapayag. Nakausap ko na siya ng isang gabi. At sinabi ko na lahat. Kaya yun, pumayag na rin siya. Salamat, Nay! Talagang you're the best mother in the whole universe. Wala ka namang choice. Ako lang naman nanay mo. Bakit kayo tumigil? Hindi po pwedeng hindi ako sama diyan. Nay, Tay, Daisy, alis na po ako. Nay naman eh. Napapayak ka tuloy ako niyan. Wala ito, anak. Masaya lang kami para sa'yo.
Mag-iingat ka doon, kuya. Paniguradong mamimiss mo ako. Wala ka na kasing makikita na singganda ko ron. Sus, pilingera. Basta kuya, huwag kakalimutan yung sapatos ko ha. Ito naman, hindi pa nga nakakalis ng tao eh. May habilin na kagad. Kayo talaga. Basta huwag maging sakit ng ulo sa inyo at kaya, alagaan niyo sila. Tay, ako nang bahala. Alam ko itong papasukin ko. Huwag kayong mag-alala. Siyempre, kahit malayo kayo sa akin, ay hindi ko pa rin malilimutan ng tayo sa akin. Anak, mag-iingat ka roon. Opo, tay. Tay, ang inay talaga. Napapayak ako nun eh. Aksha, mawala na po ako. Ingat ka ha. Bye, kuya. Magtatapos na ako. Naswal na. Kala ko dami. Magtatapos na ako sa ano. Anak, mag-iingat ka. Handa na ba kayo lahat para ipaglaban ang ating mga karapatan? Oo! Ano? Nakahanda na ba ang mga yan? Oo, Dapat bago lumubog ang araw, makapagsimula na tayo. tama. Mga kasama, ito na ang araw na pinakihintay natin. Lalaban tayo, boboses tayo. Walang pwedeng umapak sa marangal nating trabaho. Nandito kami para bumoses, para sa lahat ng magsasakang walang patas na sahod. Itaas ang sahod, wag kuraot! 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 Anak Irish, ipapahanda mo nga kami na makakain ng iyong itay. Inay, ubus na po kasi ang ating bigas. Wala na rin po tayong natitirang pang-ulam. Gusto niyo po ba na umutang muna ako sa kalapit na tindahan? Hindi na anak, okay lang naman. Bukas na lang siguro kami magkakaroon ng ibang kakain natin sa agahan. Pero inay, Okay lang kami anak, huwag mo kami intindihin. Pahinga ka na at alam kung pagod ka galing eskwela. sige po inay, magpahinga na rin po kayo. Mahal, paano nang gagawin natin? Saan tayo kukuha ng kakainin? Paano ng mga anak natin? Huwag kang mag-alala, mahal. Gagawa tayo ng paraan upang may pakain tayo sa ating mga anak. Basta lagi mong tatandaan, hindi ko kayo pababayaan. Laban natin ang ating karapatan. Ibigay ang tamang sahod na para sa ating. Ibaba ang presyo, itaas ang sweldo. Sahod itaas! Presyo ibaba! Sahod itaas! Presyo ibaba! Sahod itaas! Titigil, hindi magsasawa. Ibigay sa amin tamang sweldo na magsasaka. Itaas ang sahod, wag kurakot. Itaas ang sahod! Wag kurakot! Itaas ang sahod! Wag kurakot! Itaas ang sahod! Kayong lahat ang naghihirap. Sila lamang ang nanginginabang. Lumabas kayo at wag mayabang. Pakinggan niyo kaming lumalaban. Ipaglaban. Sweldo itaas, buwi sa ibaba. Sweldo itaas! Buwis sa ibaba! Nyo kami haharapin, mga walang awa sa magsasaka. Harapin nyo kami at pakinggan. Mga kababayan, ituloy ang paglaban. Itaas ang sahod! Wag kurakot! Itaas ang sahod! Wag Titigil bumoses hanggat walang nakikinig. Sahod, trabaho, serbisyo at karapatan, ipaglaban. Sahod, trabaho, serbisyo at karapatan, ipaglaban! Sahod, trabaho, serbisyo at karapatan, ipaglaban! Sahod, trabaho, serbisyo at karapatan, ipaglaban! Mga magsasaka mula sa Nueva Ecija ay patuloy pa rin nagrarally at pinaglalaban ang sinabing karapatan. Nandito tayo ngayon kasama ang Mayor ng Nueva Ecija upang may paliwanag ang mga pangyayaring ito. Mayor, kayo po ba ay may alam o kinalaman sa pangyayaring rally na ito? Bakit at paano po ito nangyari?
Sa totoo lang, wala akong alam sa pangyayari ito. Pumunta sila sa opisina ko at sinabi ko naman na sa buong makakaya ko ay tutulungan ko sila. Ngunit hindi sila nagpatingan at parang naging kalaban ng gobyerno. Hindi ko naman sinasabi na huwag taasan na kanila ang sweldo. Ngunit, ang aking lamang ay huwag nilang kalabanin ng gobyerno. Luisa! Napanood mo na bang balita? Anong balita? Napakinggan na ba tayo ng gobyerno? Nalaman na nga ng gobyerno, ngunit parang wala silang pakialam sa atin. Isa pa, pinagtaksilan tayo ng ating mayor. Ating mayor? Paano mo naman niya nasabi? Sinabi niya pa sa balita na wala siyang kinalaman sa pagrarally natin. Kahit na alam naman nating lahat na siya ang nagsabi sa atin na gawin natin ito. Isa siyang taksil. Sanabihan niya pa tayong kalaban ng gobyerno. Taksil na nga, makapal pa ang mukha. Anong nangyayari sa mayor natin? Parang hindi na naman alam kung gaano tayo nahihirapan. Nay, andito na po pala kayo. Napanood ko po ang balita. Bakit po kaya ganun sa atin ang gobyerno? Bakit hindi nila tayo kayang pakinggan? Pasensya na kayo mga anak, ngunit sadyang hindi patas ang nararanasan natin. Pero lalaban at lalaban pa rin tayo. Ang kuya mo, tumawag na ba? Hindi pa po. Baka po may ginagawa pa. Sigurado naman po akong tatawag iyon mamaya. Sige na. You! What are you doing there? Didn't I tell you to clean the bathroom? Sir, I'm sorry, sir. Don't worry. I will clean it up. I will just finish my food and then I'll do my work. I haven't eaten since morning. I don't care. Stand up and clean it up. But sir, please. Well, I told you to clean the bathroom, but you are being stubborn. Sir, I'm sorry, sir. Please. Please forgive me. No, you disobeyed me, so you will not eat for 2 days. Got it? Hello kapatid. Kamusta na kayo dyan? Miss na kayo ni kuya. Miss ka na rin namin. Kailan ka ba pwedeng umuwi dito? Parang ang lungkot kasi kapag wala ka dito. Sus! Ikaw talaga, napakabulera mo. Sina inay at itay, kamusta na sila? Ayun, kailan pa rin. Parating nasa bukid. Ito nga si Inay, kanina ka pa hinihintay tumawag. Hello, lalong anak. Kamusta? Inay! Pasensya na at ngayon lang ako nakasagot sa inyo. Medyo madami po kasi akong ginagawa kanina. Okay lang anak, kamusta ka? May nakakausap pa ba riyan? Mabuti ba ang trato nila sa'yo? Sa totoo niyan, Nay, Nga pala anak, ilang araw na tayo naghihirap sa pagkain. Hindi ko na rin alam kung paano pa ang gagawin. Nagtatrabaho din naman kami ng itay mo pero hindi pala niya sapat. huwag kayong mag-alala. Inay, magpupursige ako ng trabaho rito at pagkasweldo ko, ibibigay ko agad sa inyo. Konting tiis na lang, Nay. Giginhawa na rin ang buhay natin. Salamat anak. Sana okay ka lang dyan kahit hindi mo kami kasama. Palagi kang tatawag lalo na kung may problema ha. Andito lang kami lahat para sa'yo. O siya, baka may ginagawa ka pa. Huwag masyadong papakapagod ha. We miss you and we love you anak. Love you, Nay. Sa mga kapatid ko, ingat kayo palagi. Titiisin ko lahat ng pagmamaltrato nila sa akin dito. Mabigyan lang ng magandang buhay ang pamilya ko. Please, Lord, pagtagin niyo pa po ang loob ko. Sana po ay matigil lang ginagawa nilang mali sa akin.
Opo, masusunod po. Nandito na po sila. Sige, papasukin mo na sila. Alam niyo naman ang gagawin niyo, di ba? Kilala niyo na ba ang leader ng naganap na rally? Mayor, sina Luisa and Bernardino po. Mag-asawa po sila at may 4 na anak. Dahil sa napag-utosan lang din ako, inuutos na kayo na patumbahin ang isa sa mga anak nila. Takutin para matigil ang rally at siguraduhin malinis ang pagkakagawa ninyo. Maaasahan ko ba kayo? Po boss, makakaasa po kayo. Itaas ang sahod! Mag-unako! Nay? Nay? Nasaan po kayo? Pumunta na po kayo rito. May nangyari po kay Irish. Please po, inay. Pumunta na po kayo rito ni Itay. Hello, nak. Hindi kita maintindihan. Ano nangyayari? Pupuntahan namin kay Rian pagkatapos ng rally na ito. Nay? Hello? Hello, Nay? I am sorry, ginawa namin lahat, ngunit hindi na kinaya ng bata. Anong ginawa niyo sa anak ko? Ano nangyari ito? Tawad anak, kasalanan namin ito. Patawarin mo kami. Kuya. Oh, napatawag ka? Bakit ganyan ang boses mo? Naiyak ka ba? Wala lang. Si Irish wala na. Ano? Anong ibig mo sabihin? Paano? Ano nangyari? Binaril siya, kuya. Hindi namin alam ang dahilan. Inay at Itay, nasaan? Pupunta kami, kuya, ngayon sa ospital. Sa tingin ko dahil ito sa pagrarally ni Inay at Itay. Sinisisi nila ang sarili nila. Uwi na ako sa atin. Sa totoo lang, hindi ko na rin kaya rito. Hindi ko na kaya magtiis pa. Uuwi na ako. Hintayin niyo ako yan. I'm going back to my country. I can't do this anymore. How will you go back? You can go back to your country. I will kill you if you go back there. Stay here. Alam niyo ba sino may gawa nito? Lalabanan natin sila. Bibigyan natin ng hustisya ang kapatid ko. Pero anak, hindi natin kaya. Hamak na magsasaka lamang tayo at ang mga posibleng kalaban natin ay mataas at makapangyarihan. Hindi na. Ititigil na namin ang pagrarally at hindi na muling itutuloy. Mamuhay na lang ulit tayo ng normal, anak. Please. Inay naman, hindi ka ba naawa sa kapatid ko? At sa anak mo? Wala tayong kasalanan dito. Tayo nasa tama, kaya lumaban tayo. Hindi ako papayag. Ayaw ko na dahil baka may mapahamak na naman sa inyo. Hindi ko na kaya. Anak, kahit ako ay gustong-gusto rin ipaglaban ang kapatid mo. Pero isipin mo rin ang sitwasyon natin. Tama ang inay mo anak. Mabuting hindi mo na tayo gumawa ng ingay dahil wala tayong laban sa kanila. Gustuhin man natin mabigyan ng agad ng hustisya ang kapatid mo ay hindi namin kakayanin. Kakayanin ko. At kung may isang bagay man ako na dapat gawin, yun ay mabigyan ng hustisya at pagkamatay ng aking kapatid. Look who's here! My attorney! My pleasure. Talagang hindi mawawala ang attorney before my name. Cause that's my sister wanted me, Bali, when she grew up. Sweet Kuya Raymond pala eh. I'm so proud of you. Pero ready ka na ba? I'm born prepared. Ang kailangan ko lang ay taong papatunay kung lalabas ng bahay ni Mayor Villamor. Cool, we'll help you with that. Let's go. Kuya, ilang araw ka na namin hindi nakakausap. Ayoko na. Mababaliw na ako kay isip na inosenteng tao pinapatay ko dahil sa pera. Umatay? Umatay ka, kuya? Bakit mo ginawa yun? Akala ko'y pinangako mo sa sarili mong hindi ka papatay. Oo, hirap na ako sa buhay natin. Hindi ko na alam kung paano ko nagawang titigan ng pagdurusa ng pamilya ng napatay ko. Kung paano ko nagawa lahat iyon. Pero bakit mo nagawa? Pera, para sa pera, para makaahon sa lintik na buhay na to. At dahil doon, isa na akong kriminal. Kuya, may paraan pa. Umamin ka kaya, iharap mo ang sarili mo.
Wala nang inay at tatay. Kung ako'y makulong, sino na lamang magtataguyod sa inyo? Kuya, We just need someone who will testify. Yes, after that, we'll go to a trial and bring justice to your sister. Uy, ano ba? Bok, ano yun? Gosh, I'm started. Sorry ma'am, sir. May bigla po kasing dumaan. Baliw yata yun eh. Wait, baka nasaktan siya. Okay ka lang ba? Nakapatay. Nakapatay ako. Saan ba tayo? Ayoko na. Sino napatay? Sino napatay mo? Babae. Babae sa rally. Attorney, we need to find him. Bo, sundan mo siya. Iyak ka na lang. Ayoko na. Ayoko na. Kailangan niyo ako. Gusto ko na ako. Mga nila, mga abogado sila pre. Abogado. Ma'am, nandito na po siya. Okay, we'll go to the police then. Handa ka na ba? Ang tanging sasagot mo lamang ngayong totoo. Tutulungan ko kayo. Basta tulungan yung mga kapatid ko. Alam kong makukulong ako. Kaya kayo na bahala sa kanila. Pangalan at edad. Gregorio Panopio, 29 taong gulang. Kilala mo ba siya? Opo, siya po ang target na binigay sa akin. Nasaan ka nung nangyari ang krimen? Bandang kanluran, sinisipat ang papatayin. Sino nagutos sa'yo? Sino? Attorney. Si Mayor Villamor po, nagutos sa akin, inabutan niya po ako ng pera para pumatay. Maaari mo ba ipaliwanag kung bakit mo tinanggap ang offer niya? Wala na po kaming mga magulang, kung kaya't hirap po akong itaguyod ang mga kapatid ko. May hirap lang din po kami. At wala po akong trabaho. Bala ko po sana magtapos sa kursong pagpupulis. Ngunit nadawit ako sa ganitong krimen dahil nasilaw ako sa pera. Pumapatay? Pumapatay ka dahil sa pera? Isa kang aso? Isa kang utustusan? Kapatid kong yun? Madami pa yung pangarap sa buhay. Tapos naglaho sa ginawa mo. Pasensya na po. Gagawin po po lahat ng gusto niyo basta tulungan niyo po ako. Pasensya? Wala nang kapatid ko. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Lahat gagawin mo? Magtestimonya ka bukas sa korte. Complainant, Attorney Macario Benedicto. Defendant Gregorio Panopio. Let's start the trial. I, your name, swear that the evidence that I shall give shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God, I solemnly affirm that the evidence that I shall give shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Goyo, maaari mo bang ilahad ang offer ni Mayor bago ang krimen? Sa akin. Mayor Villamor was at his assembly that day. How can you assure that he's behind this? Also, the envelope you just said, do you have any evidence? Noong araw na yun, at mapapatunayan ko rin ang envelope. Tama siya. Abino Herado, will you testify? Yes, Your Honor. Tamang inabutan ni Mayor si Goyo ng envelope na may pera at may video ako na mangyari yun. Mayor Villamor, how can you do such a thing like this? I'm that powerful para tututusan sila. Sadly, mga traidor ang mga napili kong bodyguards. Nakarapat sa'yo, makulong.
Explain, Mayor Villamor. Proven, guilty. Court is adjourned. Mabubulong ka sa kulungan. Kahit mabulok ako sa kulungan, hindi mo na mababalik ang buhay ng kapatid mo. Kung hindi ba ako umalis, nagstay na lang dito. May nakita ko pa siya. Kung hindi ko pa sila iniwan, ay mananatili kami masaya. Kompleto. Madaming bagay ang hindi ko naisip dahil ang nais ko ay matulungang umangat at dahil doon hindi ko naisip na may nakakalimutan pala ako, may naiiwanan ako, may naghihintay sa pag-uwi ko, may kailangan. Kung noong una pa lamang ay nalaman ko ang pinagdaraanan ng tunay at tunay, sana bumoses din ako. Nene, para sa ito. Nandito na si Kuya. Maglaro na ulit tayo. Pagbugado na si Kuya. Yung pangarap mo. Ako na tumupagpat sa'yo, pero alam ko na mas magiging masaya ka ako. Ikaw itong attorney sa pamilya. Nene, mahal na mahal. Mapaglaki. Ang gusto ko, makatapos.